Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1271. Sa mga tuntunin ng lakas, ang pamilya Lu ay kasalukuyang mayroong 2 ikalimang yugto ng Fulfillment Realm Cultivator, isang Old Tree, at higit sa 300 Fulfillment Realm Cultivator. Ang lakas ng Wu family ay halos pareho, ngunit mayroon pa rin silang 100 assassin at 2 Fort Masters ng Flying Scorpion Stronghold. Bago pa man magsimula ang labanan, alam na ng mga miyembro ng Lu family ang kanilang kapalaran. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Ye Zuan habang nakikihalubilo siya sa pulutong ng mga disipulo. Ang dalawang pamilya ay hindi maayos, ngunit sila ay nag-away hanggang sa punto ng buhay at kamatayan. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ay iginagalang. Para sa kapakanan ng kita, lahat ay posible. Gayunpaman, hindi niya binalak na tumayo at manood. Handa siyang gumawa ng isang malaking eksena. Ang Old Tree ay nakakuha na ng maraming benepisyo. Hanggat ibinigay niya ang mga ito sa kanya, maaari siyang makapasok sa ikatlong yugto ng Fulfillment Realm. Sa oras na iyon, wala nang maraming tao na makakapigil sa kanya. Maaaring siya ang higit na nakinabang ngayon, at hindi ang 2 kuta master ng Flying Scorpion Stronghold. Si Lu Yuanhang ay lalaki ko na ngayon. Bagamat may sama ng loob sa akin si Lu Tiaingong, tatayo ako kasama ang pamilya Lu ngayon. Pagkatapos ng lahat, si Lu Tiaingong ay papatayin ko. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso. Nang mamatay si Mo Xiaoyi sa kanyang mga kamay, galit na galit si Nolan Bing. Ganito ang ugali ng lahat. Kung sila ay may sama ng loob sa kanila, nais nilang patayin sila gamit ang kanilang sariling mga kamay upang mailabas ang kanilang galit. Kung sila ay namatay sa kamay ng iba, ang galit na ito ay patuloy na maipon, na hindi mabuti para sa kanilang estado ng pag-iisip. Napakasimple ng plano ni Ye Zuan. Tutulungan niya ang pamilyang na manalo sa labanang ito, pagkatapos ay settle ang score kay Lu Tiaingong at magtatanong tungkol sa mysterious underworld duo demons. Sa oras na ito, ang kapaligiran ay napaka-tense. Ang mga disipulo ng Green Sun Sword Sect ay lahat ay umatras sa malayo, natatakot na sila ay maapektuhan. Walang sino man ang mag-aakala na ang gayong malaking labanan ay magaganap sa Green Sun Sword Sect. Bukod dito, ito ay sa pagitan ng kanilang sariling mga tao, at ng mga eksperto ng Flying Scorpion Stronghold. Gayunpaman, sa kanilang mga puso, inisip nilang lahat na matatalo ang pamilya Lu. Nang makitang wala pang nakagalaw, mabilis na lumapit si Ye Zuan sa Old Tree. Kapag nagsimula na ang labanan, agad siyang lalampas sa ikatlong yugto ng Fulfillment Realm at papatayin ang lahat. Lahat ng Wu family members, makinig sa utos ko. Patayin. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sumigaw ng malakas si Wu Junying. Kaagad, lahat ng miyembro ng Wu family ay sumugod patungo sa Lu family. Kasabay nito, kumilos din ang grupo ng mga assassin ayon sa sitwasyon. Flying Scorpion, Poison Scorpion, pigilan ninyong dalawa sina Lu Tiaingong at Lu Heng. Nang magsimula ang labanan, ang Wu family ancestor, Wu Chenshan, ay sumigaw ng malakas at sumugod sa ibang direksyon. Ang direksyong ito ay ang Giant Wood Protection Enchantment ng Old Tree. Si Wu Chenshan ay parang lampara na naubusan ng langis. Pagkatapos ng labanang ito, mawawala sa kanya ang ilan sa kanyang habang buhay, kaya kailangan niyang makuha ang Immortal Spring Water. Asher Sun Break. Si Wu Chenshan, na nasa ikalimang antas ng Fulfillment Realm, ay agad na ipinadala ang kanyang lifeblood through energy at inatake ang higanting wood barrier. Boom! Ang liwanag ng espada ay tumagos sa hangin at dumapo sa Giant Tree Protection Barrier, na naputol ang marami sa matitinding sanga. Gayunpaman, pagkatapos na masira ang mga sanga na ito, mabilis silang nakabawi. Napakalakas ng kakayahan sa pagbawi. Lumubog ang mukha ni Wu Chenshan. Sa sandaling ito, isa pang figure ang lumiwanag. Kuya, tulungan kita. Ang nakababatang kapatid ni Wu Chenshan, si Wu Chenshui, ay dumating upang tumulong. Ang Lu family ay mayroon lamang 2 5th level Fulfillment Realm experts, kaya ang 2 Fort Masters ng Flying Scorpion Stronghold ay sapat na upang pigilan sila. Sa makatuwid, nais ni Wu Chenshan na patayin muna ang lumang puno.
Pagkatapos nito, ang sitwasyon ay magiging mas o hindi gaanong nagpapatatag. Sa kanilang mga puso, ang lakas ng pakikipaglaban ng lumang puno ay malamang na hindi kasing husay ng kay Lu Heng, kaya gusto muna nilang patayin siya. Gayunpaman, nagkamali sila. Hahaha, ang aking Giant Tree Protection Enchantment ay hindi isang bagay na masisira ng kahit sino lang. Ang malakas na tawa ng matandang puno ay nanggaling sa malaking pugad ng puno. Kasabay nito, dumating na rin si Yezuan. Pagkatapos, ang old tree ay nagmamadaling nagbukas ng isang butas at pinapasok si Yezuan. Little young master, ito ay para sa iyo. Magpapatayan ka. Inihagis ng matandang puno ang lahat ng mga bagay na nakuha niya mula kay Lutia Inggong kay Yezuan. Sige, matandang puno, mag-ingat ka. Tumanggo si Yezuan at direktang nilunok ang mga bagay na nagkakahalaga ng 100,000 fulfillment pills. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikatlong antas ng fulfillment realm. Ang abiso ng system ay nagdulot ng matinding pagbabago sa lakas ni Yezuan. Nasa ikatlong antas siya ng fulfillment realm, kaya hindi dapat maging problema para sa kanya na makitungo sa isang tao sa ikalimang antas ng fulfillment realm. Gayunpaman, huwag kalimutan na mayroon pa rin siyang Slaughter Feast at iba pang trump card. Ding! Nag-trigger ang host ng random quest. Patayin ang 100 eksperto sa Wu Family Fulfillment Realm ng mag-isa, at siguraduhin hindi hihigit sa 100 eksperto sa Lu Family Fulfillment Realm ang mamamatay. Gantimpala para sa pagkumpleto ng quest, lahat ng target ay makakaranas ng isang pambihirang tagumpay ng isang beses. Panipi, tumunog ang isa pang system notification, at natigilan si Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng random quest na ganito. Gayunpaman, ang gantimpala ay masyadong nakatutukso. Ang lahat ng mga target ay maaaring makaranas ng isang pambihirang tagumpay ng isang beses. Nangangahulugan ito na ang old tree ay maaaring makapasok sa ika-6 na antas ng fulfillment realm pagkatapos makumplito ang paghahanap. Kailangan kong pumatay ng 100 eksperto sa Wu family ng mag-isa, at siguraduhin hindi hihigit sa 100 eksperto sa Lu family fulfillment realm ang mamamatay. Mabilis na naisip ni Yezuan sa kanyang isipan. Nabanggit ang pamilya Wu sa paghahanap, na nangangahulugang hindi kasama dito ang mga assassin. Sa makatuwid, kailangan niyang tumuon sa Wu family. Hanggat napatay niya ang 100 miyembro ng Wu family ng mag-isa, halos tapos na ang labanan. Kahit gaano pa karaming miyembro ng Lu family ang namatay, malamang na hindi siya mawawala ng higit sa 100. Wei Zhenchen, huwag kang gumamit ng Blade Storm sa pagkakataong ito, sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Ang Blade Storm ni Wei Zhenchen ay isang ultimate move. Ang paghahanap na ito ay mukhang medyo mahirap, ngunit ito ay talagang napakasimple. Huwag kalimutan, mayroon pa ring luo-luo. Agad na umalis si Yezuan sa Giant Tree Protection Barrier. Ngayon, oras na para ipakita niya ang kanyang kakayahan. Halika, Dark Night Sky. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, nagsimulang magdilim ang langit. Ang Dark Night Sky ang reward ng random quest sa Wood Spirit Primitive World kung saan winasak niya ang dakilang Bacterial Empire. Maaari nitong gawing gabi ang langit, at nagkaroon ito ng cooldown ng 1 araw. Sa ganitong paraan, magkakaroon si Yezuan ng passive effect ng assassination state. Anong nangyayari? Bakit nagdilim ang langit? Mag-ingat kayong lahat. Nagulat ang lahat sa paligid. Bakit biglang natabunan ng maitim na ulap ang langit? Bukod dito, ito ay walang kapantay na madilim, walang bakas ng liwanag. Sa kabutihang palad, ang mga nakikipaglaban ay pawang mga eksperto sa fulfillment realm na may mga espiritual na pandama, kaya maaari pa rin silang lumaban. Pista ng pagkatay. Nagtago si Yezuan sa kadiliman, at nagkabisa ang passive effect ng assassination state. Ang kanyang lakas at bilis sa pakikipaglaban ay parehong makabuluhang napabuti. Patayin. Pagkatapos niyang umungol sa kanyang isipan, nag-charge din siya. Kasabay nito, lumitaw din si Luo-Luo at ginamit ang Eye of Enchantment. Ang hitsura nitong malaking pink na eyeball sa ilalim ng kalangitan sa gabi ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Kabanata 1272. Patayin. Direktang nagbigay ng utos si Luo-Luo. Kaagad, lumitaw ang mga pananambang sa loob ng pamilya Wu. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Ang mga sinag ng enerhiya ng espada ay tumagos sa hangin. Ang kinokontrol ng mga eksperto sa pamilya Wu ay nagsimulang salakayin ang kanilang sariling mga tao. Sa ilalim ng mga kalagayan ng pananambang, ang 50 tao ay pumatay ng higit sa 20 tao sa isang iglap. Sa oras na ito, si Yezuan, na nagtatago sa kadiliman, ay nagsimulang pumatay. Ang kanyang mga target ay ang mga eksperto sa Wu family sa una, pangalawa, at pangatlong antas ng Fulfillment Realm. Tulad ng inaasahan, bagamat ang misyon ay isang solong pagpatay, si Luo ay aking alipin. Kung ang kanyang kinokontrol na mga target ay pumatay sa mga miyembro ng Wu family, ito ay nasa aking ulo. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Mukhang napakasimple ng random mission na ito. Sa isang kisap mata, 50 tao ang namatay. Ang pamilya Luo, pamilya Wu, at ang unang kaso ng mga assassin ay pumatay lamang ng 12 tao. Anong nangyayari? Si Wu Junying, ang sectmaster ng Green Sun Sword Sect at ang iba pa ay hindi naiintindihan ang sitwasyon. Bakit ang mga taong iyon mula sa Wu family ay biglang umatake sa sarili nilang mga tao? Hindi kaya binili sila ng Lu family noon pa. Hindi, yung pink eyeball na yon. Kinokontrol sila. Agad namang nag-react si Wu Chenshan at ang iba pa. Sa kasamaang palad, si Luo ay umatake na. 100-layer Demon Fox Avatar. Rainbow Demon Fire, 1000-layer Explosion. Ginamit ni Luo ang kanyang signature move at binomba ang Wu family team. Bang! 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 Sa himpapawid, sunod-sunod na malalaking alon ang nagmumula, at walang tigil ang mga ugong. Bagamat si Luo ay nasa unang antas lamang ng Fulfillment Realm, sapat na ang kanyang lakas upang hamanin ang mga mas mataas sa kanyang antas. Bukod dito, napakahusay niya sa pag-atake ng grupo. Sa isang round lang ng bombardment, mahigit 12 Fulfillment Realm Martial Practitioner ang bumagsak, at isa sa kanila ay isang Wu family expert sa ikatlong antas ng Fulfillment Realm. 30, 40, 5 mo. Ang bilang ng mga pumatay sa isip ni Yezuan ay patuloy na tumataas. Matapos makapasok sa ikatlong antas ng Fulfillment Realm, halos agad niyang mapatay ang mga eksperto sa ikatlong antas ng Fulfillment Realm. Hindi na niya kailangan pang gamitin ang Ice and Fire Twin Dragon Sword Formation. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Mata ng Nirvana, si Yezuan, na nagtatago sa kadiliman, ay baliw na pinatay ang mga eksperto sa Wu family. Ikalawang kapatid, nang makita ito, agad na sumigaw si Wu Chenshan at nagmadaling lumabas. Ang Eye of Charm at Luo ay kailangang harapin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga bagay ay magiging mahirap. Kasabay nito, natuklasan din niya na isang taong hinihinalang assassin ang pumapatay sa mga eksperto ng Wu family. Oo, kuya, tumango si Wu Chenshui at agad na lumipad patungo kay Luo. Noong una, ang dalawang ninuno ng pamilyang Wu ay naglalayon para sa lumang puno, ngunit ngayon, wala silang pagpipilian kundi umalis. Haha, sa tagal ng laban, gusto mo nang umalis. Ang matandang puno sa loob ng Giant Tree Protection Barrier ay biglang tumawa ng malakas. Pagkatapos, mabilis na lumaki ang Giant Tree Protection Barrier, direktang humaharang kina Wu Chenshan at Wu Chenshui. Divine Wood Treason, manatili rito ng masunurin. Ang boses ng lumang puno ay nahulog sa tainga ni Wu Chenshan at Wu Chenshui. Sa oras na ito, natuklasan nila na sila ay nakulong sa isang bilangguan ng mga sanga. Breakthrough! Sigaw ni Wu Chenshan at nakipagkamay kay Wu Chenshui para atakihin ang isang punto. Ang depensa ng Divine Wood Treason ay bahagyang mas mahina kaysa sa Giant Tree Protection Barrier, ngunit hindi binalak ng Old Tree na bitag sila ng masyadong mahaba. Sapat na ang 3 segundo. Ang 3 segundo ay maaaring mukhang isang maikling panahon, ngunit ang mga taong nakikipaglaban ngayon ay pawang mga eksperto sa Fulfillment Realm. Para sa kanila, ang 3 segundo ay parang walang hanggan. Kung si Wu Chenshan at Wu Chenshui ay nakulong sa loob ng 3 segundo, ang kahihinatnan ng labanan na ito ay magpapasya. Sa oras na ito, sa malayong kalangitan. Ito ay masama. Ang dalawang ninuno ng Wu family ay nakulong. Nagbago ang ekspresyon ng Flying Scorpion at Poison Scorpion. Ang kanilang misyon ay pigilan sina Lu Tiaingong at Lu Heng. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay hindi kasing dali ng inaakala nila at ng Wu family.
Ang Wu family ay may ilang mas mahirap na misyon, kaya mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa labanang ito. Luo Luo, Yezuan, at ang Lumang Puno. Ang tatlong taong ito ay gumawa ng hakbang, at sa isang kisap mata, ang Lu family, na nasa isang dahado, ay dinurog ang Wu family sa napakalaking momentum. Biglang naging nakakatakot ang sitwasyon. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Nang makita ni Poison Scorpion ang eksenang ito, mabilis siyang lumipat sa gilid ni Flying Scorpion at nagtanong. Mukhang hindi maganda. Umiling si Flying Scorpion at sinabing, hindi ko inaasahan na ang pamilya Lu ay nagtatago ng napakaraming eksperto. Hindi nakakagulat na napakatahimik nila. Tapos tayo, sumimangot si Poison Scorpion. Manood ka ng kaunti. Kung hindi maganda ang sitwasyon, aalis tayo agad. Sumigaw si Flying Scorpion at muling sumugod kay Lu Tiainggong. Ang hitsura ni Yezuan at Luo Luo ay nakagambala sa pagbuo ng Wu family. Kahit ang pamilya Lu ay hindi alam kung saan nanggaling sina Yezuan at Luo Luo. Hindi kaya matapang silang kumilos. Anong biro? Teka, yung babaeng yun. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Lu Tiainggong na parang may iniisip. Bago niya ihatid ang Zuanming Duo sa susunod na lokasyon, binigyan siya ng Zuanming Duo ng larawan. Ang tao sa portrait ay isang babae ng fox race, si Luo Luo. Hindi niya inaasahan na dito siya magkikita. Sabi ng dalawang nakatatanda, itong babae ng fox race ay kasama ng binata na umalis noong araw na iyon. Nandito rin kaya ang binatang iyon. Biglang naisip ni Lu Tiainggong si Yezuan na tumakas sa kawalan at umalis noong araw na iyon. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-isip dahil umaakyat na sa kanya ang Flying Scorpion. Sa ngayon, kailangan muna niyang ayusin ang labanan sa pagitan ng dalawang pamilya. Flying Scorpion, how dare you interfere? Sisiguraduhin kong hindi ka na babalik. Biglang sumigaw si Lu Tiainggong. Sa susunod na sandali, ang kanyang kaliwang eye patch ay naging kawalan. Ang mata ng myriad forms. Ang mga ordinaryong tao ay kailangang lumipat upang gamitin ang power of myriad forms. Ngunit si Lu Tiainggong, na mayroong eye of myriad forms, ay maaaring gumamit nito mula sa malayo. Agad na naramdaman ni Flying Scorpion ang karagdagang power of myriad forms sa kanyang katawan. Ito ba ang kapangyarihan ng Eye of Myriad Forms? Pero wala itong magagawa sa akin. Malamig na umungol si Flying Scorpion sa kanyang puso. Kasabay nito, natutuwa siya na si Lu Tiainggong ay mayroon lamang isang Eye of Myriad Forms. Kung dalawa lang, mahirap. Para sa iba pang Eye of Myriad Forms ni Lu Tiainggong, walang nakakaalam kung nasaan ito. Sa isang iglap, nagpatuloy ang pag-aaway nilang dalawa. Kasabay nito, ang labanan sa pagitan ng Wu family at ng Lu family ay umabot na sa kasukdulan nito. Ding! Naabot na ng host ang unang requirement ng random mission. Si Yezuan, na nagtatago sa kadiliman, ay biglang narinig ang boses ng system sa kanyang isipan. Ang unang kinakailangan ng random na misyon ay ang pumatay ng 100 sa mga eksperto ng Wu family. Nakamit niya ito ng napakabilis. Hindi ito inaasahan ni Yezuan. Tutal, 3 segundo pa lang ay nagsimula na ang labanan. Ang pamilya Wu ay orihinal na mayroong higit sa 300 katao. Ngayong 100 sa kanila ang patay, 200 na lang ang natitira. Buti na lang at natulungan sila ng mga assassin mula sa underworld. Gayunpaman, 30 o higit pang mga tao mula sa pamilyang Lu ang namatay. Kabanata 1273. Ngayong kumpleto na ang misyon, oras na para protektahan ang mga eksperto sa pamilya Lu. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang umaarangkada siya patungo sa mga martial practitioner ng Fulfillment Realm sa ika-4 na antas. Ang pamilya Lu at ang pamilyang Wu ay parehong may higit sa 100 mga elder sa Fulfillment Realm sa ika-4 na antas. Hanggat ang Wu family ay may mga eksperto sa antas na ito, ang kalalabasan ng labanan na ito ay magpapasya. Gayunpaman, sa sandaling ito, 2 figure ang biglang lumipad palabas mula sa Divine Wood Cage sa di kalayuan. Young Master, minaliit ko sila. Natrap ko lang sila saglit. Guilty na sabi ni Old Tree. Ayos lang. Kukuha tayo ng tig-iisa. Walang pakialam si Yezuan. Sila ay mga eksperto sa Fulfillment Realm sa ika-5 antas. Ito ay wala. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang Eye of Control para kontrolin ang isang bagong batch ng mga eksperto.
Lahat sila ay mga eksperto sa ikatlong antas ng Fulfillment Realm. Ang mga taong ito ay pawang mga assassin. Nagtago pa sila at hindi pa nalalantad. Ikaw ang Wu family forefather, tama. How dare you target my supreme grade eternal spring? You're courting death. Kumikislap ang mga mata ni Ye Zuan habang umaarangkada siya. Doppelganger, mata ng kaluwalhatian. Healing intent eruption. Ice and fire twin dragon sword formation. Ginamit ni Ye Zuan ang kanyang trump card at sisingilan si Wu Chenshan. Ikaw kasi, namula ang mga mata ni Wu Chenshan nang makilala niya si Ye Zuan. Siya ay nakulong sa Divine Wood Prison kanina, at si Ye Zuan ay nakatago sa kadiliman. Kahit siya ay hindi niya mahanap. Ngayong inilantad na ni Ye Zuan ang kanyang sarili, mayroon pa ring pagkakataon na ibalik ang sitwasyon kung mapatay si Ye Zuan. Gayunpaman, siya ay masyadong walang muwang. Kayo, atake. Nag-utos si Ye Zuan sa 20 higit pang ikatlong antas na eksperto sa Fulfillment Realm na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Agad nilang sinimulan ang pagtambang sa nakapaligid na mga eksperto sa Wu family. Sa gitna ng mga pagsabog, sunod-sunod na bumagsak ang mga eksperto ng Wu family. Nahuli sila sa kawalan. Ano? Nagulat ang mga tao sa paligid. Bakit biglang nagtaksil ang mga upahang mamamatay tao sa Wu family? Dahil ba sa pink na eyeball? Patayin. Kung sino man ang lumaban sa Wu family ko, patayin silang lahat. Si Wu Junying, ang sect master ng Green Sun Sword Sect, ay umungal ng malakas. Mahigit 30 miyembro ng Wu clan ang naging taksil. Ngayon, maging ang mga assassin ay naging taksil. Ito ay magiging mahirap. Pangalawa kuya, Terra na. Nang makita ito ni Fei Exi, hindi na siya nang ahas na manatili pa at agad na umalis. Pumunta ka. Umalis na rin si Scorpion. Siyempre, ang pangunahing dahilan kung bakit umalis ang Flying Scorpion ay dahil masyadong makapangyarihan si Lu Tiaingong. Kung magpapatuloy ang labanan para sa isa pang 10 segundo, ang Flying Scorpion ay malamang napapatayin ni Lu Tiaingong mag-isa. Napagpasyahan na ang kinalabasan. Nawala ang pamilya Wu, Flying Scorpion, Poison Scorpion, kayong dalawang ina. Nang makita ang Flying Scorpion at Poison Scorpion na umalis, ang sect leader ng Green Sun Sword Sect, si Wu Junying, ay hindi napigil ang sumigaw ng galit na galit. Gumastos siya ng 350,000 Rui Pills bilang deposito, ngunit hindi niya inaasahan na ang Flying Scorpion ay magiging deserter sa wala pang 5 segundo pagkatapos magsimula ang labanan. Ang pinakamahalaga, kapag umalis na sila, sino ang makakapigil kina Lu Tiaingong at Lu Heng? Tumingin si Lu Tiaingong kay Fei Exi at Poison Scorpion na may kisap sa kanyang mga mata. Kahit na gusto niyang patayin sina Fei Exi at Poison Scorpion, wala siyang oras. Sa sandaling ito, ibinaling niya ang kanyang tingin sa isang larangan ng digmaan. Doon, may 5 figurang nag-aaway. Ang Old Tree ay nakikipaglaban kay Wu Chenshui, habang si Wu Chenshan ay pinipigilan ng isang pares ng kambal. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang Wu Chenshan ay talagang nasa isang dahado. Yung batang yun. Nang inag ang katawan ni Lu Tiaingong. Gaya ng inaasahan, nakumpirma na ni Lu Tiaingong na si Luo Luo ang taong hinahanap ng Zuan Ming Duo. Ngayong nakita niya si Ye Zuan, masigurado siya dito. Gayunpaman, nagulat siya na si Ye Zuan, na tumakas na parang daga nang makita siya, ay nasa ika-9 na antas lamang ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, lumaki si Ye Zuan sa punto kung saan makakalaban niya si Wu Chenshan sa napakaikling panahon. Hindi ba't nangangahulugan ito na maaari ring makipag-away sa kanya si Ye Zuan? Nag-alinlangan si Lu Tiaingong nang maisip niya ang gantimpala ng Zuan Ming Duo. Hanggat nahuli niya si Luo Luo, makakakuha siya ng malaking gantimpala, ang nakakawasak na superpower. Gayunpaman, tinutulungan ni Ye Zuan at Luo Luo ang pamilya Lu ngayon. Kung wala ang 2 taong ito, sila ang pinipigilan. Kung inatake niya si Luo Luo ngayon, hindi ito tama. Alagaan muna natin ang pamilya Wu. Agad na nagdesisyon si Lu Tiaingong. Ito ang tamang desisyon. Kung tutuusin, kung aatakihin niya si Luo Luo, malamang nalilipat ng panig si Ye Zuan sa pamilya Wu. Sa oras na iyon, ang pamilyang Lu ang mawawasak. Kaagad, siya at si Lu Heng ay sumugod patungo kina Wu Chenshan at Wu Chenshui. Ang pamilyang Wu ay orihinal na mayroong 4 na mga eksperto sa Fulfillment Realm sa ika-5 antas.
Ngayong umalis na ang Flying Scorpion at Poison Scorpion, dalawa na lang ang natitira. Kasabay nito, umalis din ang mga inimbitahang assassin mula sa underworld nang makita nilang hindi tama ang sitwasyon. Ang orihinal na 400 tao ng pamilya Wu ay mabilis na bumaba sa 100 tao. Ang pamilyang Luo, sa kabilang banda, ay doble ang dami ng tao kaysa sa kanila. Tapos na ang laban. Gayunpaman, sina Wu Qianshan at Wu Qianshui ay parehong mga eksperto sa Fulfillment Realm sa ikalimang antas. Para kay Ye Zuan, napakalaking intensyon ng pagpatay nila, kaya hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Hanem, si Ye Zuan, na umaatake kay Wu Qianshan, ay biglang nakaramdam ng dalawang aura. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakitang sina Lu Tiainggong at Lu Hengyon. Aawayin ba ako ng 2 taong ito, o magtatambol sila? Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Bagamat binago niya ang kanyang hitsura at ang kanyang aura, si Luo at ang Ice and Fire Twin Dragon Sword Formation ang naglantad sa kanya. Sa makatuwid, nahulaan niya na dapat ay nakilala siya ni Lu Tiainggong. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso na kung aatakihin siya ni Lu Tiainggong, agad siyang lilipat sa pamilya Wu at direktang papatayin si Lu Tiainggong. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi ganoon katanga si Lu Tiainggong. Pagkatapos ng lahat, ang isang maling galaw ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng buong laro. Kung maglakas loob si Lu Tiainggong na salakayin siya, maaaring ang pamilyang Lu pa rin ang mananalo, ngunit papatayin pa rin sila ni Ye Zuan. Tutulungan kita, sigaw ni Lu Tiainggong at sinugod si Wu Qianshan. Sa katunayan, nang umalis ang Flying Scorpion at Poison Scorpion, alam ni na Wu Qianshan at Wu Qianshui na sila ay mamamatay ngayon. Lu Tiainggong, tandaan mo ang ating kasunduan. Sigaw ni Wu Qianshan. Bago ang laban, nagkaroon sila ng kasunduan na ang mananalo ay hindi maaaring atakihin ang sinuman sa ibaba ng Fulfillment Realm. Sa madaling salita, hindi nila kayang patayin silang lahat. Ngayong natalo ang pamilya Wu, natural na kinailangan ni Wu Qianshan na protektahan ang sarili niyang mga angkan. Okay. Agad na sumagot si Lu Tiainggong. Hanggat patay na ang mga eksperto sa Fulfillment Realm ng pamilya Wu, hindi sila magiging banta sa pamilya Lu. Hindi na kailangang patayin silang lahat. Kuya, si Wu Qianshui, na nakikipaglaban sa Old Tree sa malapit, ay biglang sumigaw. Bigla siyang may naisip. Sa oras na ito, sumigaw si Wu Qianshan at direktang ginamit ang longsword sa kanyang kamay upang putulin ang kanyang sariling leeg. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Ang ninuno ng pamilyang Wu, si Wu Qianshan, ay talagang nagpakamatay. Ang F***, nagulat si Ye Zuan. Ito ay isang malaking halaga ng layunin ng pagpatay, paano niya ito pakakawalan ng ganoon kadali? Gayunpaman, napakabagal pa rin niya ng isang hakbang. RIP. Sa malutong na tunog, isang ulo ang itinapon sa hangin. Kabanata 1274. Natigilan si Ye Zuan. Naisip niya, bakit nandito si Lu Tiainggong? Kung siya mismo ang gumawa nito, tiyak na mapapatay niya si Wu Qianshan sa loob ng 5 segundo. Sa kasamaang palad, gaano man siya kabilis, hindi niya maihahambing ang pagpapakamatay ni Wu Qianshan. Sa oras na ito, mabilis na nahulog ang tingin ni Ye Zuan sa nakababatang kapatid ni Wu Qianshan, si Wu Qianshui. RIP. Isa pang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Nagpakamatay din si Wu Qianshui. Napagpasyahan ang kinalabasan. Sa ngayon, wala ng 5th level Fulfillment Realm expert ang Wu family. Ninuno, nang makita ni Wu Junying at ng iba pa ang 2 ulo, agad silang sumigaw. 2 patriarch ang bumagsak, na ang ibig sabihin ay tiyak na mamamatay din ang iba sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hinding-hindi papakawalan ng pamilya Lu ang mga banta na ito. Dapat mamatay ang lahat ng eksperto sa Fulfillment Realm. Sundan mo ang ninuno. Biglang may sumigaw. Isang eksperto sa Wu family din ang nag-sword at nagpakamatay. Lu family, susundin namin ang kasunduan. Anak, alis muna si tatay. Magkita-kita tayo sa kabilang buhay. Ang mga eksperto ng Wu family ay sunod-sunod na nagpakamatay. Ang mga bangkay ay nahulog mula sa langit, at ang dugo ay bumuhos na parang ulan. Sa loob ng Green Sun Sword Sect, umagos ang dugo na parang mga ilog. Sa isang kisap mata, ang Wu family ay mayroon na lamang 30 eksperto sa Fulfillment Realm.
Halos lahat sila ay mga batang henyo. Takot sila sa kamatayan, kaya hindi sila umatake. Bukod sa kanila, nariyan din ang grupo ng mga underworld assassin na kinokontrol ni Yezuan at ilang miyembro ng Wu family. Hindi sila hinabol ng pamilya Lu. Pinalibutan lang nila sila. Para naman sa grupo ng mga assassin, nakatakas na sila sa malayo. Pagkatapos nila, hindi natin pwedeng paalisan ang mga assassin na yan. Natauhan si Lu Heng at agad na sumigaw. Bagamat inupahan ang mga mamamatay tao, napatay nila ang ilang miyembro ng pamilya Lu. Natural, hindi sila pababayaan ng pamilya Lu. Kaagad, ang pang-apat na antas na mga eksperto sa fulfillment realm ng Lu family ay humabol lahat. Tapos na ang laban. Gayunpaman, bago ito, uminom na si Yezuan ng Wu Qianshan at Wu Qianshui's Universe Rings at nakakuha ng higit sa 100,000 fulfillment pills. Sa oras na ito, tahimik ang buong lugar. Ang mga nakapaligid na disipulo ng Asheryang Sword Sect ay napabuntong hininga. Sa Qingyang Sword Sect, ang lahat ng mga disipulo ay nagtipon-tipon. Mayroong higit sa 20,000 sa kanila. Alam nilang lahat na mula ngayon, wala nang Wu clan sa Qingyang Sword Sect, tanging ang Lu clan. Ang magiging sect master ay magiging miyembro din ng Lu clan. Bagamat maraming miyembro ng Wu family ang nagpakamatay, mayroon pa ring ilang matataas na miyembro ng Wu family na nabubuhay pa, kasama ang sect master ng Qingyang Sword Sect na si Wu Junying. Kukunin ng mananalo ang lahat. Ngayon, natalo ang Wu clan ko. Lumuhad si Wu Junying sa lupa at sinabi kay Lu Tiaingong, Lu Tiaingong, naaalala mo pa ba ang pangako ng ninuno sa iyo? Huwag kang mag-alala, hindi kayo papatayin ng aking pamilyang Lu. Tumango si Lu Tiaingong. Sige, tapos gamaan ang loob ko. Tumango si Wu Junying at sinabi, gayunpaman, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit natalo ang Wu family ko ngayon? Pagkatapos niyang magsalita, dama po ang kanyang tingin kay Yezuan at sa dalawa pa. Kung wala sila, tiyak na hindi matatalo ang Wu clan sa labanang ito. Kasunod ng tingin ni Wu Junying, ang mga tingin ng mahigit 20,000 katao ay agad na nagtipon sa trio ni Yezuan. Sa kanila, nakasuot pa rin si Yezuan ng uniforme ng pamilyang Lu. Haha, hindi ako miyembro ng Lu family. Nandito lang ako para maghanap ng tao, nakangiting sabi ni Yezuan. Pagkasabi niya noon ay nabigla lahat ang mga tao sa paligid. Naghahanap ng tao, at pagkatapos ay nagkataon na natisod sa labanang ito. Dapat ba nilang sabihin na ang Wu clan ay malas, o ang Lu clan ay maswerte? Maraming tao rin ang naghuhula sa kanilang puso kung sino ang hinahanap ni Yezuan. Sa sandaling ito, sinabi ni Lu Tiaingong, anak, narito ka para maghayganti, tama ba? Mula kay Luoluo at sa kambal na dragon ng yelo at apoy, alam na niya na si Yezuan ang nakatakas noong araw na iyon. Tama na yan. Tumango si Yezuan at tinanggal ang kanyang disguise mask, ipinakita ang kanyang tunay na mukha, at sinabing, muntik mo na akong patayin noong araw na iyon. Ngayon, nandito ako para maghayganti. Gayunpaman, ayaw kong mamatay ka sa kamay ng iba, kaya tumulong ako ng kaunti. Boom! Nang marinig ito, hindi napigilan ni Wu Junying at ng iba pa ang pagluwan ng isang subo ng dugo. Kahit na ang taong hinahanap ni Yezuan ay si Lu Tiaingong, may sama ng loob sa pagitan nila. Gusto ni Yezuan na patayin si Lu Tiaingong gamit ang sarili niyang mga kamay, kaya tinulungan niya ang Lu clan. Tila gusto talaga ng langit na sirain ang Wu clan. Kung hindi, paano ito nagkataon? Mag-iinarte ka na ba? Kinaikit ni Lu Tiaingong ang kanyang mga mata. Not for now. Pwede mo munang harapin ang clan mo. Umiling si Yezuan at sinabi. Sige, hindi. Pinansin ni Lu Tiaingong si Yezuan at lumingon kay Wu Junying. Ang Wu clan ay mayroon pa ring ilang fulfillment realm martial practitioner na natitira, kaya kailangan nilang harapin. Kung hindi, walang katapusan ang gulo. Sa oras na ito, biglang tumayo si Wu Junying at lumingon para tingnan ang grupo ng mga batang henyo ng Wu clan. Clan Master, hindi, huwag. Ayoko pang mamatay tito, bitawan mo na ako. Pare, ano ang ginagawa mo, ama? Ang mga anak ni Wu Junying ay kabilang sa mga batang henyo na ito. Gayunpaman, hindi sila hahayaang mabuhay ng Lu clan. I'm sorry, you all. Papunta na kayo. Bumantong hininga si Wu Junying at direktang nagwales gamit ang kanyang espada. Slash, slash, slash,
Sa ika-4 na antas ng Fulfillment Realm Cultivation ni Wu Junying, pinugutan niya ng ulo ang mahigit 20 tao sa isang indayob ng kanyang espada. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat sa pamamagitan ng isa pang paghampas ng kanyang espada. Kaya na rin, sa tabi ni Wu Junying, itinaas din ni Wu Yong ang kanyang kamay at nilaslas ang sariling lalamunan. Nagpakamatay din si Wu Junying nang walang ibang salita. Ngayon, maliban sa mga miyembro ng Wu Clan na nasa ilalim ng kontrol ni Luo Luo, ang Lu Clan ay wala ng anumang Fulfillment Realm Martial Practitioner. Gayunpaman, hindi huminto ang mga tunog. Slash, slash, slash. Matapos matanggap ang mga utos ni Ye Zuan, inutusan din ni Luo Luo ang mga mahimbing na miyembro ng Wu Clan na magpakamatay. Kailangang subukan ni Ye Zuan ang isang bagay. Gaya ng inaasahan, ang mga miyembro ng Wu Clan na nagpakamatay ay mayroon ding mga killing intent point dahil sila ay nasa ilalim ng kontrol ni Luo Luo, at si Luo Luo ay alipin ni Ye Zuan. Si Ye Zuan ay may mga punto ng layunin ng pagpatay para sa mga taong pinatay nila. Nang sila ay nagpakamatay, si Ye Zuan ay nagkaroon din ng mga killing intent point. Ngayon, wala ni isang miyembro ng Fulfillment Realm Wu Clan sa Green Sun Sword Sect. Siyempre, meron pa sa labas. Ginamit ni Ye Zuan ang kapangyarihan ng All Creations para tipunin ang Universe Rings ng mga taong ito. Ito ay hindi isang maliit na halaga. 300,000. Nakakuha si Ye Zuan ng 300,000 fulfillment pills mula sa labanang ito, at hindi kasama dito ang 100,000 ibinigay ni Lu Tiaingong sa Old Tree. Tito, itong munting soro ang aking pakay. Biglang sabi ni Lu Tiaingong sa maliit na boses. Dati, nakatanggap si Lu Tiaingong ng mga utos na iligtas ang mga Xuanming Duo Demons at i-escort sila sandali. Alam din ito ni Lu Heng dahil ang nagbigay ng utos kay Lu Tiaingong ay miyembro din ng Lu Clan. Basta mahuli natin siya, makakakuha tayo ng Fragmented Divine Ability. Mahinang tanong ni Lu Heng. Fragmented Divine Ability. Ang maliit na fox na iyon ay nagkakahalaga ng Fragmented Divine Ability. Ang Fragmentation Divine Ability ay isang Fragmentation Realm Martial Practitioner's Divine Ability. Kung makukuha nila ito, kahit isang beses lang nila ito magagamit sa maikling panahon, magagawa nilang mangibabaw. Kabanata 1275, Ika-5 antas ng Fulfillment Realm. Ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Ika-7 antas ng Fulfillment Realm. Hanggat natutunan nila ang Shattering Divine Power, magagawa nilang talunin kahit ang isang 7th level Fulfillment Realm expert. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay kailangang gawin pagkatapos mahuli si Luo Luo. Ding, natapos na ng host ang random mission. Nadagdagan ang lahat ng kaharian ng mga bagay. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Ding, nakalusot si Luo Luo. Ding, nakalusot ang Devil Tree Battle Soldier. Ang 4 na system notification ay naging sanhi ng labis na kagalakan ni Ye Zuan. Mabilis na nakalusot si Wei Zhenchen. Si Luo Luo ay orihinal na malapit nang makapasok sa ika-3 antas ng Fulfillment Realm, ngunit ngayon, nauna na siyang pumasok. Hindi lamang iyon, sa pagkakataong ito, siya ay direktang tumaas ng isang antas. Halimbawa, ang karanasan ni Luo Luo ay tumaas mula sa 80% ng ika-2 antas ng Fulfillment Realm hanggang sa 80% ng ika-3 antas ng Fulfillment Realm, hindi ang unang ika-3 antas ng Fulfillment Realm. Ito ay isang direktang pagtaas ng isang antas, hindi isang pambihirang tagumpay sa ika-3 antas ng Fulfillment Realm. Gayunpaman, ang labis na ikinatuwa ni Ye Zuan ay ang lumang puno ay nakalusot sa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Young Master, anong ginawa mo? Pakiramdam ko nasira ako. Ang boses ng Old Tree ay umalingaw sa isip ni Ye Zuan. Wala lang, gumamit lang ako ng secret art, casual na sagot ni Ye Zuan. Alam ni Old Tree na ayaw niyang pag-usapan iyon, kaya hindi na siya nagtanong. Hindi sinabi ni Ye Zuan kahit kanino ang tungkol dito, maging si Luo Luo. Sa ngayon, walang nakapansin sa pagbabago sa Old Tree. Ang kanilang atensyon ay nasa Lu Tiaingong at Ye Zuan. Binata, nagpapasalamat ako sa iyong tulong, sabi ni Lu Tiaingong. Forget about the thanks. Next, it's time to settle our old debts. Ikanaway ni Ye Zuan ang kanyang kamay at sinabing, muntik muna akong patayin noon, kaya ngayon, nandito ako para maghayganti.
Gusto mo ba akong labanan ng magkasama, o isa-isa? Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga nakapaligid na disipulo ng Lu family at mga disipulo ng Green Sun Sword Sect ay nagulat lahat. Si Yezuan ay nasa ikatlong antas lamang ng Fulfillment Realm, ngunit gusto niyang labanan si Lu Tiainggong ng isa-isa, at kahit dalawa sa isa. Ito ay masyadong nakakatakot. Gayunpaman, ang lakas ni Yezuan ay malinaw para makita ng lahat. Kahit si Wu Chenshan ay binugbog hanggang sa puntong wala na siyang galit sa harap ni Yezuan. Talagang may lakas si Yezuan na hamunin si Lu Tiainggong ng mag-isa. Alam ni Lu Tiainggong at Lu Heng ang lahat ng ito. Since it's a grudge between you and me, then don't involve others. Let's have a life and death battle. Napakakalmang sabi ni Lu Tiainggong. Sige, isang labanan ng buhay at kamatayan. Agad na tumugon si Yezuan. Sa katunayan, kung si Lu Tiainggong lamang iyon o kasama si Lu Heng, hindi natatakot si Yezuan. Kung tutuusin, nasa kanya pa rin ang Blade Storm. Naubos na ni Lu Tiainggong ang maraming True Chi ngayon, ngunit si Yezuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life, kaya nakabawi na siya sa kanyang pick. Bagamat taglay ni Lu Tiainggong ang mata ng lahat ng bagay, tiwala si Yezuan na kaya niyang patayin si Lu Tiainggong. Sa sandaling ito, biglang bumagsak si Yezuan sa lupa at nag-clone. Kaagad, lumitaw ang dalawang illusory na makalangit na dragon, isa sa yelo at isa sa apoy. Napakamahimalang kakayahan. True Chi clone ba iyon, o totoo? It should be True Chi. Imposible talaga, hindi man lang siya natatakot sa ninuno ng Wu family. Mahirap sabihin kung ano ang mararating ng Grand Elder sa labanang ito. Nag-usap ang mga nakapaligid na miyembro ng Lu family at mga disipulo ng Green Sun Sword Sect. Lumapag din si Lu Tiainggong sa lupa kasama si Yezuan. Sa oras na ito, ang mga nakapaligid na tao ay umatras na sa malayo. Ang labanan sa pagitan ng mga eksperto sa Fulfillment Realm ng ikalimang antas ay hindi katawa-tawa. Kung sila ay nahuli sa shockwaves, sila ay maaaring malubhang nasugatan o namatay. Tumayo si Yezuan sa lupa at tumingin kay Lu Tiainggong. Bagamat may tiwala siyang kaya niyang manalo, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Sa lupa, mayroon siyang siyam na agility advancement boost sa kanyang bilis ng paggalaw. Halika, bata, sabi ni Lu Tiainggong kay Yezuan. Walang nagmamadali, magtatanong muna ako, biglang sabi ni Yezuan. Alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Maghintay ka hanggang sa matalo mo ako. Tumangging sumagot si Lu Tiainggong. Sige, matatalo muna kita. Tumango si Yezuan. Sa susunod na sandali, umatake siya. Mata ng kaluwalhatian. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Twin Dragons of Ice and Fire Sword Formation. Buong lakas siyang umatake ni Yezuan. Kasabay nito, si Wei Zhenchen, na nakalusot sa ika-4 na antas ng Fulfillment Realm, ay lumipat din sa gilid. Eye of Myriad. Matapos magsimula ang labanan, kumislap ang kaliwang mata ni Lu Tiainggong at agad na pinalipad si Wei Zhenchen. Maaaring gamitin ng Eye of Myriad ang kapangyarihan ng Myriad mula sa malayo, at ang bilis nito ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa kasamaang palad, si Wei Zhenchen ay nasa ika-4 na antas na ngayon ng Fulfillment Realm. Siya ay napakatigas at hindi madaling masira. Matapos mapalipad si Wei Zhenchen, siya ay naging isang guhit ng liwanag at muling bumaril. Twin Dragon Roar. Whoosh whoosh. Biglang kumalat ang isang mapanganib na aura. Itinuon ni Lu Tiainggong ang kanyang mga mata at nakita ang aura ng dragon na umaatake sa kanya. Napakalakas. Sa ibang pagkakataon, pipiliin niyang umiwas. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na mga disipulo ng Lu family na nanunood. Kung umiwas siya, hindi ba siya aamin ng pagkatalo? Green Sun Sword Bell. Agad na ginamit ni Lu Tiainggong ang pinakamalakas na defensive divine na kakayahan ng Green Sun Sword Sect. Kaagad, pinalibutan siya ng malaking Cyan Bell. Ang Eye of Myriad ay hindi lamang magagamit mula sa malayo, ngunit dagdagan din ang kapangyarihan ng Myriad. Sa madaling salita, ang dami ni Lu Tiainggong ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Boom! Ang Twin Dragon Roar ay bumangga sa Green Sun Sword Bell, at isang tunog ng kampanilya ang agad na kumalat. Buti na lang at nasa malayo ang mga alagad, kung hindi ay sisabog na ang ulo ng isang tao. Si Lu Tiainggong ay nasa ika-5 antas ng Fulfillment Realm, at ang kanyang cultivation ay hindi mababa.
Si Yezuan ay nasa ikatlong antas ng Fulfillment Realm. Mayroong pagkakaiba ng dalawang antas, kaya sa pagkakataong ito, walang sinuman ang nangunguna. Gayunpaman, hindi ginamit ni Yezuan ang Killing Intent Explosion para sa Twin Dragon Roar na ito, kaya kalahati lang ang kapangyarihan nito. Ginawa niya ito para ibaba ang bantay ni Lu Tiaingong. Lu Tiaingong, subukan mo ulit ito. Sa oras na ito, muling inipon ni Yezuan ang kanyang tunay na enerhiya at naglunsad ng panibagong pag-atake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Twin Dragon Roar, whoosh whoosh whoosh. Bum-ontong hininga ang isa pang dragon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Lu Tiaingong, at muli niyang ginamit ang Green Sun Sword Bell. Gayunpaman, habang papalapit ang hininga ng dragon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito, doble ang lakas ng aura kaysa dati. Hindi maganda, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lu Tiaingong, at agad niyang tinalikuran ang Green Sun Sword Bell para makatakas. Gayunpaman, dahil siya ay masyadong mabagal, siya ay direktang nabigla sa aftershock ng Twin Dragon Roar, at hindi napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Ang marangal na Grand Elder ng Green Sun Sword Sect ay talagang binugbog hanggang sa punto ng pagdura ng dugo ng isang junior sa ikatlong antas ng Fulfillment Realm. Nagulat ito sa mga tao sa paligid. Ang lakas ng batang ito ay mabilis na tumaas. Kahit na ang mga nangungunang henyo ng aking sekta ay hindi isang ikasampu ng kanyang lakas. Nagmamadaling pinatatag ni Lu Tiaingong ang kanyang mga sugat at inisip ang sarili. Habang siya ay nagulat, si Yezuan ay naging dalawang daloy ng liwanag, at inatake siya mula sa kaliwa at kanan. Sa pagkakataong ito, hindi na dumpensa. Si Lu Tiaingong at direktang umatake. Kambal na Dragon Sword Bell. Kabanata 1276. Nahulog ang dalawang higanteng gintong kampana. Ang isa ay hindi nakuha, habang ang isa ay matagumpay na naipit sina Lu Tiaingong at Yezuan sa loob. Ito ba ang Green Sun Sword Bell? Natigilan ang ekspresyon ni Lu Tiaingong. Ang Green Sun Sword Bell ay isa sa Wishful Will Divine Ability ng Green Sun Sword Sect. Hindi lahat ay maaaring matuto nito. At ngayon, talagang gumamit si Yezuan ng katulad na Divine Ability. Nagkataon lang ba? Hindi naintindihan ni Lu Tiaingong. Kasabay nito, hindi rin niya maintindihan kung bakit ginamit ni Yezuan ang kasanayang ito. Ang Green Sun Sword Bell ay ginamit lamang para sa pagtatanggol. Gayunpaman, bago pa man siya makaatake, ginamit na ito ni Yezuan. Bakit? Sa susunod na sandali, naintindihan niya. Lu Tiaingong, kunin mo ito. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Fusion of Ice and Fire. Ungol ng Ice at Fire Dragons. Ang dalawang phantom ng Heavenly Dragon ay nagsanib sa isa at umungal sa kalangitan. Boom! Mabilis na kumalat ang isang soundwave attack. Ano? Namutla sa takot si Lu Tiaingong. Nagmamadali niyang ginamit ang All Creation Strength para protektahan ang sarili. Kasabay nito ang pag-atake niya para pahinain ang soundwave attack. Ngayon, naunawaan na niya ang pamamaraan ni Yezuan. Gumamit siya ng echoes. Ang mga deandang ay nagmula sa lahat ng direksyon. Break. Si Lu Tiaingong ay umatake habang siya ay umatras. Pagkatapos, bigla siyang tumalikod at naghanda na basagin ang Double Dragon Sword Bell. Ngunit sa sandaling ito, ang dalawang Yezuan ay biglang umatake mula sa kaliwa at kanan. Anino ng Imperial Wind Dragon. Ice and Fire Double Dragon Sword Array. Biglang inatake si Lu Tiaingong mula sa magkabilang panig. Anong problemadong brat? Medyo nagsisi si Lu Tiaingong. Noong araw na iyon, siya ay pabaya at pinayagan si Yezuan na makatakas. Kung alam niya, pinatay na niya si Yezuan sa araw na iyon. Gayunpaman, nakalimutan niya na kung mapatay si Yezuan sa araw na iyon, malamang na masisira rin ang pamilya Lo. Lu Tiaingong, marami akong pandaraya. Tikman mo ito. Nang umalangaw-ngaw ang boses na ito, naramdaman ni Lu Tiaingong ang pagbabago ng kanyang paligid. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay naglaho, at sa kanilang lugar ay hindi mabilang na flame demons. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakapapasong mainit na magma. Ilusyon, mental attack, panipi. Agad namang nag-react si Lu Tiaingong. Oo naman, si Yezuan ay may maraming pakulo. Masyadong nakakatakot. Gayunpaman, ang mas nakakagulat ay darating pa. Mata ng kontrol. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Ano?
Gusto mo akong kontrolin. Nagulat si Lu Tiaingong. Paano magiging alipin ng ibang tao ang isang eksperto sa ikalimang antas ng Fulfillment Realm, ang Grand Elder ng Crimson Sword Sect? Hindi. Patuloy na lumaban si Lu Tiaingong. Ang matandang ito ay nabuhay ng higit sa 100 taon. Ang kanyang kaluluwa ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, kaya hindi ganoon kadaling kontrolin siya. Sa kabutihang palad, mayroon akong bloodline ng Divine Tree of Life. Ubusin muna natin ang totoong lakas niya. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kahit na siya ay nasa ikalimang antas ng Fulfillment Realm, hanggat wala siyang tunay na enerhiya, siya ay tulad ng isang piraso ng isda sa isang chopping board, naghihintay na katayin. Ngunit sa oras na ito, tahimik na lumapit kay Luo Luo ang isa pang eksperto sa Fulfillment Realm ng Lu family na si Lu Heng. Hanggat makakakuha siya ng Fragmented Divine Ability, magagawa niya ang lahat. Pagkatapos ng lahat, hanggat mayroon siyang Fragmented Divine Ability, ang lakas ng Crimson Sword Sect ay tataas ng husto. Si Yezuan, na mayroong Eye of Perception at Eye of Revelation, ay natural na alam kung nasaan si Lu Heng. Masyadong walang muwang, hindi ganoon kadaling hawakan si Luo Luo. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa tabi ni Luo Luo ay ang matandang puno na nakalusot sa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Kung maglakas loob si Lu Heng na sumalakay, dudurugin siya ng matandang puno hanggang mamatay. Nang makita ni Lu Heng na si Lu Tiaingong ay pinigilan ni Yezuan at malapit ng matalo, naging seryoso ang kanyang ekspresyon at agad niyang inatake si Luo Luo. Si Yezuan ay nasa ikatlong antas ng Fulfillment Realm, ngunit may kakayahan siyang labanan sina Wu Chenshui at Lu Tiaingong. Napakahalimaw niya. Bagamat si Luo Luo ay nasa ikatlong antas din ng Fulfillment Realm, si Lu Heng ay hindi naniniwala na si Luo Luo ay may parehong lakas. Ang tanging bagay na dapat niyang ingatan ay ang matandang puno. Paanong hindi kayang talunin ng isang tao ang isang puno? Gayunpaman, nagkamali siya. Ang punong ito ay hindi simple. Little thing, how dare you touch the little fox? You're courting death. Ang old tree ay nakatanggap ng sound transmission ni Yezuan at nagkunwaring binibigyang pansin ang labanan. Ngayong nakita niyang umatake si Lu Heng, mahigpit na hinawakan ng kanyang malaking kamay. Sampal, bitik, inabot ni Boss Tree at hinawakan si Lu Heng sa kanyang kamay. Sa isang casual na pagpisil, dinurog niya ang mga buto ni Lu Heng. Hindi napigilan ni Lu Heng ang umiyak sa sakit. Hindi niya akalain na madali siyang mahuli. Paano ito naging posible? Sok, binata. Sa tingin mo ba nasa ikalimang antas lang ng Fulfillment Realm ang matandang ito? Ang matandang puno ay biglang nagsimulang magpakitang gilas. Ano? Ang pangungusap na ito ay natakot kay Lu Heng. Hindi ba ang matandang punong ito ay nasa ikalimang antas ng Fulfillment Realm, ngunit ang ika-6 na antas ng Fulfillment Realm? How dare you touch the little fox? You deserve 10,000 deaths. Gayunpaman, ang magpapasya sa iyong kapalaran ay hindi ako, kundi ang aking young master. Biglang lumingon ang matandang puno at tumingin kay Yezuan. Kasunod ng tingin ng matandang puno, napagtanto ni Lu Heng na ang young master na tinutukoy ng old tree ay si Yezuan. Paano naging posible na ang isang third-level Fulfillment Realm Cultivator ay may ika-6 na level na Fulfillment Realm Heaven-reaching beast bilang isang servant? Hindi lang iyon, kahit ang mga nakapaligid na tao ay nadama na ito ay imposible. Ang dating Grand Supreme Elder ay nahuli kaagad at hindi makagalaw. Dapat ay nasa ika-6 na antas siya ng Fulfillment Realm. Ang matandang punong iyon ay nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Bakit umatake ang dating Grand Supreme Elder? Ang mga miyembro ng Lu family at ang mga disipulo ng Qingyang Sword Sect ay hindi naintindihan. Ang labanang ito ay malinaw sa pagitan ni Yezuan at Lu Tiaingong. At sinabi ni Lu Tiaingong na ito ay magiging one-on-one battle. Ngunit ngayon, si Lu Heng ay gumagamit ng palihim na pag-atake. Ano ang nangyayari? Lu Tiaingong, gusto mo talagang mahuli si Luo Luo. Biglang huminto si Yezuan. I can't help it. Hanggat mahuli ko siya, makakakuha ako ng pira-pirasong divine ability. Napabuntong hininga si Lu Tiaingong. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Isumite mo sa akin. Kung hindi mo gagawin, madudurog siya hanggang sa mamatay, at sisirain ko ang iyong pamilyang Lu at maging ang buong Qingyang Sword Sect.
Sabi ni Yezuan sa tonong nagbabantang. Buntong hininga, muling bumantong hininga si Lu Tiaingong. Kung ang Old Tree ay nasa ikalimang antas lamang ng Fulfillment Realm, maaari nilang labanan si Yezuan. Ngunit ngayon, ang Old Tree ay nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Kahit na siya, at si Lu Heng ay nagtutulungan, maaaring hindi sila tugma para sa lumang puno, lalo pa si Yezuan. Gayun din, naramdaman niyang hindi ginamit ni Yezuan ang kanyang buong lakas sa labanan. Sa pagkakataong ito, tuluyan na silang natalo. Hindi naman sa hindi ako makakapagsumit sa iyo, pero may hiling ako. Sabi ni Lu Tiaingong. Sa orihinal, wala siyang karapatang magsalita tungkol sa mga kondisyon, ngunit gustong marinig ni Yezuan kung ano iyon. Magsalita ka, sabi ni Yezuan. Kabanata 1277. Pagkatapos ng paalala ni Lu Tiaingong, natauhan din si Yezuan. Ang kasalukuyang Qingyang Sword Sect ay malamang na kasing lakas ng Flying Scorpion Stronghold, o mas mahina pa. Maliit na bagay yan. Maipapangako ko yan sa'yo, pero ito muna ang sasabihin ko. Aalisin ko ang Eye of Myriad mo. Tumango si Yezuan. Sige, walang pag-aalinlangan na sumagot si Lu Tiaingong. Ang Eye of Myriad ay talagang isang magandang item, ngunit mayroon lamang, kaya hindi ma-maximize ang kapangyarihan nito. Kung ikukumpara sa buong pamilya Lu, ang Eye of Myriad ay wala. Kung ganoon ang kaso, huwag kang lumaban. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, ginamit niya ang Eye of Control kay Lu Tiaingong. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Payag si Lu Tiaingong, kaya madali siyang nakontrol ni Yezuan. Ngayon, ang Grand Elder ng Qingyang Sword Sect, si Lu Tiaingong, ay lingkod ni Yezuan. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Pagbati, Guru, Lu Tiaingong lumuhad sa isang tuhod at sumigaw ng magalang. Ang eksenang ito ay natakot sa mga tao sa paligid. Ang pinakamalakas na tao ng Lu family at Qingyang Sword Sect ay kinokontrol ni Yezuan. Si Lu Heng, na nahuli ng matandang puno, ay nagulat din dahil ang lakas ni Lu Tiaingong ay higit sa kanya. Gayunpaman, kung si Yezuan man o ang Old Tree, hindi sila ordinaryong tao. Ang pinaka-nakakatakot ay ang maliit na Zoro, si Luo Luo. Nagkaroon siya ng pira-pirasong superpower, kaya dapat may kakaiba sa kanya. Lu Heng, sumuko na siya sa akin. Ikaw na. Biglang lumingon si Yezuan kay Lu Heng at sinabi. Si Lu Heng, na nahuli ng lumang puno, na nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm, ay niwalang kakayahang lumaban. Kung gugustuhin ng matandang puno, malamang na madudurog siya. Sa makatuwid, maaari lamang niyang piliin na magsumite. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Isa pang system notification ang tumunog. Pagkatapos, pinakawalan ng matandang puno si Lu Heng. Ngayon, kontrolado ni Yezuan ang buong Qingyang Sword Sect. Kung gusto niya, maaari siyang maging pinuno ng sekta ng Qingyang Sword Sect. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip ang Qingyang Sword Sect. Lu Tiaingong, bigyan mo ako ng Eyes of Myriad Forms. Matapos kontrolin si Lu Heng, sinabi ni Yezuan kay Lu Tiaingong. Oo, si Lu Tiaingong ay hindi nang ahas na maging pabaya. Direkta niyang ipinasok ang kamay sa kaliwang mata, at sa bahagyang paghila, tinanggal niya ang Eye of Myriad. Noong nakaraang pagkakataon, walang napansing kakaiba si Yezuan, kaya naisip niyang bulag lang si Lu Tiaingong sa isang mata. Sa pagkakataong ito, tumpak niyang nakita na ang Eye of All Things ay konektado lamang sa True Qi ni Lu Tiaingong. Hindi ito tumubo sa mata. Upang mailagay ang Eye of Nature na ito, personal na hinukay ni Lu Tiaingong ang kanyang kaliwang mata. Ginamit ni Yezuan ang kanyang 10,000 Mammoths Force para itaas ang Eye of Myriad Mammoths at maingat na sinuri ito. Ayaw niyang mapalitan ng Eye of Nature na ito ang kaliwang mata niya. Sa halip, naghahanda siyang lamunin ito. Ding! Nilamon ng host ang isang Eye of Myriad Forms. Ding! Nadagdagan ang lakas ng host sa lahat ng mga nilikha. Tuloy-tuloy na tumunog ang mga notification ng system. Gaya ng inaasahan, pagkatapos lamunin ng Eye of Myriad Forms na ito, ang lakas ni Yezuan sa lahat ng mga nilikha ay tumaas. Bukod dito, nakuha niya ang kakayahang gamitin ang lakas ng lahat ng mga nilikha mula sa malayo. Siyempre, may limitasyon sa distansya. Sa orihinal, ang lakas ng lahat ng mga nilikha ay tumaas habang ang lakas ng kaluluwa ng isang tao ay tumaas.
Ang kaluluwa ni Yezuan ay mas malakas na kaysa sa iba. Ngayon, pagkatapos lamunin itong Eye of Myriad Forms, mas malakas pa ito. I wonder if the effects will multiply if I devour another Eye of Myriad Forms. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Napaka-curious niya. Sinulyapan niya si Lu Tiaingong at nakipagpalitan ng pekeng mata. Isuot mo muna itong pekeng mata. Halos kapareho ito ng orihinal mong mata. Nang makita ito, nagliwanag ang nag-iisang mata ni Lu Tiaingong. Nagmamadali siyang nagpahayag ng pasasalamat. Salamat, Guru. Lu Heng, linisin mo ang larangan ng digmaan. Ipunan mo ang lahat ng samsam para sa akin. Lumingon si Yezuan at sinabi kay Lu Heng. Pagkatapos, sinabi niya kay Lu Tiaingong, sumama ka sa akin. Pumunta siya sa Qingyang Sword Sect sa pagkakataong ito para hanapin si Lu Tiaingong. Marami siyang gustong itanong. Hindi nagtagal, dinala siya ni Yezuan sa Giant Wood Protection Barrier. Saan nagpunta ang Twin Fins ng Mysterious Underworld? Si Yezuan ay dumiretso sa punto. I'm not sure. Inihatid ko lang sila sa Flying Sand City at ibinigay sa dati kong asawa. Umiling si Lu Tiaingong. Flying Sand City, dating asawa. Nagtaas ng kilay si Yezuan. 10 taon na siya sa mundong ito, ngunit ito ang unang beses na narinig niya ang salitang dating asawa. Sabihin mo sa akin ng detalyado. Ganito, iniwan ako ng dati kong asawa ilang dekada na ang nakalilipas at pinakasalan ng City Lord ng Flying Sand City. Gayunpaman, nasa amin pa rin siya. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang balita, kaya nagpadala siya sa akin ng mensahe na humihiling sa akin na kunin ang Xuanming Duo Demons. Panipi. Ini-escort ko ang Xuanming Duo Demons sa Flying Sand City. Pagkatapos, hiniling niya sa isang tao na i-escort sila sa ibang mga lugar. Matapat na sabi ni Lu Tiaingong. May iba pa ba? Patuloy na tanong ni Yezuan. Hindi. Paulit-ulit akong hinihiling ng Xuanming Duo Demons na magpadala ng mga tao para hanapin si Master at Miss Luoluo. Nagpadala ako ng mga tao, ngunit walang balita. Umiling si Lu Tiaingong. Kung gayon, narinig mo na ba ang Yinyang Temple? Hindi. Muling umiling si Lu Tiaingong. Natahimik sandali si Yezuan. Bagamat hindi masama ang Qingyang Sword Sect, isa lamang itong Third Realm of Connecting Heaven Realm. Malayo pa ito sa Nirvana Realm. Normal lang na hindi niya alam. Okay, saka paano mo nakuha ang Eyes of Myriad Forms? Iniba ni Yezuan ang paksa. Nakuha namin ng ex-wife ko itong Eyes of Myriad Forms pagkatapos naming pumatay ng Heaven-Reaching Beast sa training namin. Noon, hinati namin ng pantay ang Eyes of Myriad Forms. Isa para sa akin, at ang isa para sa ex-wife ko. Sagot ni Lu Tiaingong. Isang nag-uugnay na hayop sa langit. Ano ang hitsura nito? Napasimangot si Yezuan, biglang naging interesado. Ito, hindi ko matandaan ng malinaw. Walang malay na sabi ni Lu Tiaingong. Hindi mo ba naalala ng malinaw? Anong ibig mong sabihin? Panipi, hindi naintindihan ni Yezuan. Paano makakalimutan ng isang eksperto sa fulfillment realm na may natitirang memorya ang isang mahalagang bagay? Si Lu Tiaingong ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, kaya walang paraan na siya ay nagsisinungaling. Hindi ko rin alam. Hindi ko matandaan ang hugis nitong Connecting Heaven Beast. Ni hindi ko matandaan ang sigaw nito. Umiling si Lu Tiaingong. Kung ganoon, lalabas na may kakaiba sa Heaven-Reaching Beast na iyon. Hindi na nagtanong pa si Yezuan. Naglabas siya ng mapa at tiningnan ito. 3 araw ang layo ng Flying Sand City mula sa Qingyang Sword Sect. Gayunpaman, sa kasalukuyang bilis ni Yezuan, tatagal lamang ito ng 2 araw. Sumunod, nagtanong si Yezuan kay Lu Tiaingong ng ilan pang tanong. Hindi nagtagal, pumasok si Lu Heng. Guro, ito ang mga samsam ng digmaan mula sa pamilya Lu at sa mga assassin. Iniabot ni Lu Heng ang isang bag na puno ng universe rings. Napakagaling. Bahagyang kumulo ang mga labi ni Yezuan. Kinuha niya ang isang dakot ng universe rings at sinimulang kainin ang mga ito. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Nasa ika-5 antas na siya ng Fulfillment Realm. Kabanata 1278. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang antas ng Fulfillment Realm. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang antas ng Fulfillment Realm. 2 system notification ang tumunog sa isip ni Yezuan.
Tungkol naman sa natitirang mga kayamanan, iniwan niya ang mga ito para kay Luo. Young Master, saan tayo pupunta ngayon? Pumasok din si Luo at nagtanong. Pumunta ka at magtanim. Mananatili ang old tree sa Asher Sun Sword Sect. Ilalabas ko sila para tugisin ang dalawang Fort Masters ng Flying Scorpion Stronghold. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, umalis siya kasama sina Lu Tiainbong at Lu Heng. Pareho silang nasa ikalimang antas ng Fulfillment Realm. Para kay Yezuan, ginagamit niya ang Snowwind Demon Spirit Condor. Sa suporta ng 10,000 Mammoth Power ng isang eksperto, ang bilis ng paglipad ng Snowwind Demon Spirit Condor ay tataas ng malaki. Kakaalis lang ni Flying Scorpion at Poison Scorpion. Malamang na makakahabol sila sa lalong madaling panahon, hanggat babalik sila sa Flying Scorpion Stronghold. Dahil nangako siya kay Lu Tiainbong, kinailangan ni Yezuan na tuparin ang kanyang pangako na sirain ang Flying Scorpion Stronghold. Si Yezuan at ang dalawa pa ay sumakay sa Snowwind Demon Spirit Condor at umalis sa Asher Sun Sword Sect. Sa suporta ng tatlong eksperto at 10,000 Mammoth Power, ang bilis ng Snowwind Demon Spirit Condor ay umabot sa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Sa loob lamang ng 2 minuto, natagpuan ni Yezuan ang Flying Scorpion at Poison Scorpion. Sa nangyari, wala sa plano nilang dalawa na bumalik sa Flying Scorpion Stronghold. Sa halip, gumagala sila sa Asher Sun Sword Sect, naghahanda na kumita ng mas maraming pera. Sa kasamaang palad, nakatagpo nila si Yezuan, Lu Tiainbong, Lu Heng. Matapos makita ang tatlong tao sa Snowwind Demon Spirit Condor, nagulat si Flying Scorpion at Poison Scorpion. Mabilis silang tumalikod at tumakbo. Dati, si Lu Tiainbong ay nakikipaglaban sa Flying Scorpion ng mag-isa. Kung mayroon pa siyang ilang segundo, ang Flying Scorpion ay napatay na ni Lu Tiainbong. Ngayong narito na sina Yezuan at Lu Heng, ang Flying Scorpion ay walang lakas na lumaban. Sa kasamaang palad, ang kanilang bilis ay mas mabagal kaysa sa Snowwind Demon Spirit Condor. Pumunta ka, sa utos ni Yezuan, agad na umangkas sina Lu Tiainbong at Lu Heng. Kasabay nito, sumakay siya sa Snowwind Demon Spirit Condor at hinarang ang dalawang Fort Masters. Dobleng Dragon Sword Bell, agad na ginamit ng dalawang Yezuan ang kanilang trapong divine skill. Sa isang tisap mata, ang Flying Scorpion at Poisonous Scorpion ay nakulong sa loob. Dual Dragon Roar of Ice and Fire. Ang Ice Dragon at ang Flame Dragon ay biglang nagsanib at nagpakawala ng isang nakakadurog na dagandong. Mabilis na kumalat ang dagandong ng dragon. Harangan mo, sumigaw si Flying Scorpion at nakipagsanib puwersa kay Scorpion, naghahanda na harangan ang Soundwave attack. Para naman kay Lu Tiainbong at Lu Heng, nasa kanila ang tunay na chi at lakas ng lahat ng nilikha ni Yezuan, kaya ang pag-ataking ito ay walang gaanong epekto sa kanila. Asher Sun Break. Sabay-sabay, silang dalawa na gumamit ng pinakamalakas na pag-atake ng Qingyang Sword Sect. Bang! Bang! Dalawang malulutong na tunog ang umalingaw habang ang Flying Scorpion at Poison Scorpion ay lumipad pabalik. Twin Dragon Roar. Nilamon ng Dragon Breath na ito ang dalawa. Si Yezuan ng Fulfillment Realm ay nasa ika-4 na antas na ng Fulfillment Realm, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang Killing Intent Eruption dahil ayaw niyang patayin ang dalawang Fort Masters. Napapaso na impyerno. Eye of Control. Malubhang nasugatan ang dalawang Fort Masters, kaya sinamantala ni Yezuan ang pagkakataon na kontrolin sila. Ding! Nabigo ang kontrol. Ding! Nabigo ang kontrol. Ding! Nagtagumpay ang kontrol. Ding! Nagtagumpay ang kontrol. Sa huli, ang dalawang Fort Masters ay hindi nakatakas sa kapalarang ito at kinokontrol ni Yezuan. Pagbati, Master. Ang Flying Scorpion at Poison Scorpion ay lumuhod sa isang tuhod at iginagalang ang kanilang mga kamao. Ang dalawang potion na ito ay para sa iyo. Hinagisan sila ni Yezuan ng dalawang potion at sabay na tinawag si Luo. Si Luo ay nasa ikatlong antas din ng Fulfillment Realm, kaya gusto ni Yezuan na akitin niya ang dalawang Fort Masters. Sa ganitong paraan, kapag ang Eye of Control ni Yezuan ay hindi sapat sa hinaharap, ang dalawang Fort Masters ay hindi makakawala sa kanyang kontrol. Ding! Nakatakas sa kontrol ang Flying Scorpion. Ding! Ang Poison Scorpion ay nakatakas sa kontrol.
Tumunog ang dalawa pang system notification. Kaya lang, ang Flying Scorpion at Poison Scorpion ay ibinigay kay Luo Luo ni Yezuan. Pagkatapos, lumapit si Yezuan at kinuha ang kanilang Universe Rings. Dati, binayaran sila ni Wu Junying ng 350,000 fulfillment pills bilang deposito. Idinagdag ang yaman na inilabas ng dalawa, ang dalawang Universe Rings ay mayroong humigit kumulang 600,000 fulfillment pills sa loob nito. Sasali kayong dalawa sa Asher Sun Sword Sect mula ngayon. Tungkol naman sa Flying Scorpion Fort mo, diretsyong sisirain ko. Sabi ni Yezuan sa dalawa. Oo, Master, mangyaring gawin ang gusto mo. Magalang na tumanggo ang dalawang master ng kuta. Ang Flying Scorpion Fort ay itinayo nilang mag-isa. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto dito, at ito ay maihahambing sa kasalukuyang Asher Sun Sword Sect. Bagamat nakakalungkot na sirain ito, si Yezuan ang amo ng kanilang Panginoon, kaya kailangan pa rin nilang makinig sa kanyang mga utos. Pagkatapos, ang Snowwind Demon Spirit Condor ay lumipad patungo sa Flying Scorpion Fort kasama si Yezuan at ang iba pang 4 na Fort Masters. Sa 4 na 5th level Fulfillment Realm experts na sumusuporta dito sa kapangyarihan ng All Creations, ang bilis ng Snowwind Demon Spirit Condor ay napakabilis. Inabot lang sila ng kalahating araw bago makarating sa Flying Scorpion Fort. Nakabalik na ang Fort Master at Second Fort Master. Hanem. Sino yung tatlo? Panipi, sila dapat ang mga taong sumali sa ating Flying Scorpion Fort. Napakalakas ng kanilang mga aura. At least nasa 4th level na sila ng Fulfillment Realm. Nang dumating si Yezuan at ang iba pang 4 na Fort Master sa Flying Scorpion Fort, malugod silang tinanggap ng mga tao sa Flying Scorpion Fort. Gayunpaman, ang sumunod na naghihintay sa kanila ay ang talas ng dugo. Ang Flying Scorpion Fort ay puno ng isang grupo ng mga masasamang tao na gumagawa ng lahat ng uri ng krimen. Hindi nakakaawa na patayin sila. Go! Kaagad na nagutos si Yezuan kay Lutia Ingong at sa iba pang 3 Fort Masters. Si Lutia Ingong at ang iba pang 3 Fort Masters ay pawang mga eksperto sa Fulfillment Realm sa ika-5 antas. Kahit sino sa kanila ay sapat na para wasakin ang Flying Scorpion Fort sa lupa. Bukod dito, mayroon ding Yezuan, isang sobrang henyo na kayang hamunin ang mga mas mataas sa kanyang antas. Kambal na Dragon Sword Bell. Uungol ng yelo at apoy ang kambal na dragon. Si Yezuan ay bumuo ng isang higanteng gintong kampana. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala siya sa loob, kundi sa labas. Ang Flying Scorpion Fort ay itinayo sa isang lambak, kaya maririnig ang dagandong ng dragon sa lahat ng dako. Sasabog ang ulo ko. Anong nangyayari? Bakit tayo inaatake ng Fort Master? Naalala ko na ngayon. Ang 2 taong iyon ay nakasuot ng robe ng Green Sun Sword Sect. Nagtutulungan ba ang Fort Master kasama ang Green Sun Sword Sect para maalis tayo? Tumakbo. Ang mga martial practitioner ng Flying Scorpion Fort ay tumakas sa lahat ng direksyon. Umalangaw-ngaw ang isa pang dagandong ng dragon. Bawat Flying Scorpion Fort martial practitioner sa o mas mababa sa unang antas ng Fulfillment Realm ay bumagsak sa lupa. Subukan mong muli ang hakbang na ito. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Mata ng kaluwalhatian. Killing Intent Eruption. Uungol ng yelo at apoy ang kambal na dragon. Ginagamit lang niya ang normal na Twin Dragon Roars of Ice and Fire noon. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Kaagad, bumagsak sa lupa ang isang 2nd level na eksperto sa Fulfillment Realm. Maliban sa Flying Scorpion at Poison Scorpion, mayroong 8 4th level Fulfillment Realm expert sa Flying Scorpion Fort. Gayunpaman, si Lutia Ingong at ang iba pang 3 Fort Masters ang nag-asikaso sa 8 taong ito. Dahil lahat sila ay mga lingkod ni Yezuan, ang mga layunin ng pagpatay sa mga taong pinatay nila ay idinagdag lahat kay Yezuan. Bagamat halos hindi mauubos ang mga killing intent point, mayroon pa ring iilan pang kakayahan sa God of Slaying Bloodline na hindi pa na-activate. Sino ang nakakaalam kung mayroong mga kasanayan na kumonsumo ng maraming mga punto ng layunin ng pagpatay? Sa makatuwid, hindi kailanman maaaring magkaroon ng napakaraming punto ng layunin ng pagpatay. Mayroong higit sa 10,000 tao sa Flying Scorpion Fort,
at higit sa 9,000 ang namatay sa kampana ni Yezuan. Kabanata 1279. Naligo sa dugo ang buong Flying Scorpion Stronghold. Ang amoy ng dugo ay kumalat sa higit sa 10 milya ang layo, at ang muog ay napuno ng hiyawan. Pagkalipas ng ilang minuto, si Yezuan at ilang iba pa ang naiwan sa Flying Scorpion Stronghold. Ang Flying Scorpion Stronghold ay madalas na gumagawa ng mga nakawan at nakahuli ng maraming magagandang babae at babae. Mahigit 1,000 sila, at ang iba sa kanila ay pinaglaruan pa ng 10 hanggang 20 beses sa isang araw. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay pinakawalan ng Flying Scorpion Stronghold ng madaling araw, at tinakpan sila ni Yezuan ng kanyang fruit chi, kaya hindi sila nasugatan. Ito, oh my God, patay na silang lahat. Salamat, Guro, salamat. Ang mga babaeng ito ay yumuko kay Yezuan, kahit na ang lupa ay napuno ng dugo at mga bali ng mga paa. Kayong lahat, kumuha ng pera at umalis. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ikan-away ni Yezuan ang kanyang kamay at ibinato ang isang bag sa bawat isa sa kanila. Ang pera sa bag ay sapat na para tumagal sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Salamat, Guro. Ang grupo ng mga babae ay paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya, pagkatapos ay umalis. Ang Flying Scorpion Stronghold ay isa sa mga lokal na tyrant sa lugar na ito. Ngayon na ito ay nawasak, sila ay magiging maayos. Pagkatapos, hiniling ni Yezuan sa mga kinokontrol ni Luo-Luo na kolektahin ang mga samsam sa digmaan. Pumunta din kayong lahat, sinabi ni Yezuan kay Lu Tiainggong at sa iba pa. Oo, tumanggo si Lu Tiainggong at ang iba pa at naghiwa-hiwalay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding, naabot na ng killing intent value ng host ang pinakamataas na limitasyon ng kasalukuyang level. Kung pipiliin mong i-clear ito sa 0, makakakuha ka ng isang DevR point. Biglang nag-notify ang system. Ano? Kung pipiliin kong i-clear ito sa 0, makakakuha ako ng isang DevR point. Nagulat si Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong bagay. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Yezuan na sabihin sa kanyang sarili, ang Godslayer Bloodline ay talagang Godslayer Bloodline. Magagamit ko talaga ang paraang ito para makakuha ng DevR points. Sa pagkakataong ito, marahil ay dahil nakakuha siya ng malaking halaga ng killing intent value mula sa massacre sa Flying Scorpion Stronghold. Kung pipiliin niyang i-clear ito sa 0, makakakuha siya ng isang DevR point. Magtatagal ito, at hindi niya magagamit ang ilan sa mga kasanayan ng Godslayer Bloodline, tulad ng Killing Intent Explosion at Blade Storm. Kung hindi niya ito na-clear sa 0, hindi siya makakakuha ng isang DevR point. Kung ikukumpara sa DevR points, ano ang killing intent value? 0. Nagdesisyon si Yezuan. Ding! Matagumpay na naalis ang killing intent. Nakakuha ang host ng isang DevR point. Nag-prompt muli ang system. Napalunok si Yezuan ng kanyang laway nang makita niya ang DevR point sa interface. Ito ay hindi masama sa lahat. Kung ang nakakuha nito ay isang walang awa na tao, malamang napapatayin niya ang lahat ng nakapaligid na puwersa. Sa ganoong paraan, maaaring muling maabot ng killing intent value ang pinakamataas na limitasyon ng kasalukuyang antas, at pagkatapos ay piliin na i-reset ito sa 0. Ngunit hindi iyon gagawin ni Yezuan. Bagamat kaya niyang pumatay, at nakapatay ng napakaraming tao, hindi niya papatayin ang mga inosenteng tao. Dati, maaaring ilang beses niyang gamitin ang Blade Storm, ngunit nag-aalala siya sa mga inosenteng sibilyan sa paligid niya, kaya hindi niya ito ginamit. Halimbawa, noong siya ay nasa Tianyuan City, maaari niyang gamitin ang Blade Storm para patayin ang Mad Dragon. Ngayon, na-clear na ng system ang halaga ng layunin ng pagpatay sa 0. Hindi lang niya magagamit ang Killing Intent Explosion at Blade Storm, maging ang Dark Knight Canopy ay hindi magagamit. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga samsam sa digmaan ay kinokolekta pa rin. Hanggat nilalamon niya ang mga pamatay na armas na iyon, makakakuha siya ng malaking halaga ng mga punto ng layunin ng pagpatay, kaya hindi na siya masyadong mag-alala. Master, nakolekta na ang mga gamit. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay ni Lu Tiainggong at ng iba pa ang mga bagay kay Yezuan. Sa buong Flying Scorpion Stronghold, kakaunti lang ang mga tao ang nakatakas, kaya ang kanilang mga samsam sa digmaan ay natipon lahat dito.
Walang humpay na itinapon ni Yezuan ang lahat ng mga item sa DevR space, at pagkatapos ay nakalkula na mayroong humigit kumulang 1,000,000 low-grade fulfillment pills. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa ika-6 na antas ng fulfillment realm. Mayroon lamang isang abiso mula sa system. Sa kasamaang palad, sa tuwing makakalusot si Yezuan, ang kanyang karanasan sa pag-level up ay tataas ng husto, kaya hindi siya makalusot sa oras na ito. Ngunit ang Transcending Heaven Artifact sa loob ay nagbigay sa kanya ng malaking halaga ng pagpatay na layunin, kaya maaari niyang gamitin muli ang Killing Intent Explosion at Blade Storm. Hanem, habang sinisiyasat ni Yezuan ang mga kakaibang bagay na iyon, nakakita siya ng isang kawili-wiling Transcending Heaven Artifact. Isa itong kahoy na selyo na may nakaukit na makalangit na dragon. Dati, espada at armas lang ang nilalamon niya kaya medyo kakaiba ang item na ito kaya itinago niya. Ding, ang item na ito ay maaaring gamitin bilang isang transcendent artifact. Muling tumunog ang system notification. Transcendent artifact. Nagtaas ng kilay si Yezuan at mabilis na tumingin. Nalaman niya na mayroong isang transcendent artifact na maaaring pinuhin na tinatawag na Divine Wood Seal. At ang artifact spirit ng transcendent na artifact ay ang Old Tree. Matandang puno, gusto mo bang maging walang kamatayan at hindi masisira? Ipinadala ni Yezuan sa kanyang isipan. Nang marinig ito, ang Old Tree sa Green Sun Sword Sect ay huminto at nagsabi, sino ang ayaw? Sige, may paraan ako para tulungan kang maging immortal at hindi masisira. Hanggat hindi mamamatay ang 3 clone ko, hindi ka mamamatay. Si Wei Zhenchen ay nasa ganoong kalagayan ngayon, muling sabi ni Yezuan. Huminto muli ang kabilang panig. Munting young master, ang iyong mga pamamaraan ay tunay na makalangit. Halika, gusto kong mabuhay magpakailanman, sagot ng matandang puno. Kung gayon babalik ako kaagad. Tumango si Yezuan. Kaagad, sinira niya ang kawalan at dinala si Lu Tiaingong at ang iba papabalik sa Giant Tree Protection Barrier ng Green Sun Sword Sect. Sa oras na ito, sa Giant Tree Protection Barrier, ang Old Tree ay tumingin kay Yezuan ng may pag-asa. Ding, ang pagpino sa Divine Wood Seal ay makakaubos ng isang DevR point. Magpatuloy, tumunog ang system notification. Naalala ni Yezuan na nang pinuhin niya ang unang transcendent na artifact, ang Heaven Shaking Sword, hindi siya gumamit ng anumang DevR points. Ngunit sa oras na iyon, kaka-level up pa lang niya at kaka-activate pa lang ng Transcendent Artifact System, kaya binigyan siya ng pagkakataon na pinuhin ang isang Transcendent Artifact ng libre. Sa pangalawang pagkakataon, hindi siya gumamit ng anumang DevR points, marahil dahil hindi sapat ang kalidad ng Transcendent Artifact o dahil bihira ang Dragon Ball. Ngayon na ang Divine Wood Seal ay nangangailangan ng isang DevR point, si Yezuan ay nagkataong nakakuha ng isang DevR point. Bukod dito, naramdaman niyang sulit ito. Magbabago ang kakayahan ng Transcendent Artifact na Divine Wood Seal ayon sa diwa ng artifact nito. Hindi bababasa, napakagandang magkaroon ng lumang puno bilang husay ng artifact spirit nito. Oo, kaagad, inilagay ni Yezuan ang Old Tree sa storage space at sumagot sa kanyang isipan. Ding, simulan mong pinuhin ang Transcendent na artifact. Ding, matagumpay na napino ang Divine Wood Seal ng Transcendent Artifact. Sa wakas, nilinaw ni Yezuan ang ikatlong Transcendent na artifact, ang Divine Wood Seal. Matapos matagumpay na mapino ang Divine Wood Seal ng Transcendent Artifact, agad na ipinatawag ni Yezuan ang Old Tree. Ngayong immortal na ako at hindi masisira, wala na itong nararamdamang kakaiba. Hinawakan ng matandang puno ang lantang katawan nito at nagtatakang nagtanong. Hindi, malaki ang pinagbago mo. Matandang puno, maaari ka pang magbago sa anyo ng tao ngayon. Nakangiting sabi ni Yezuan. Isang anyo ng tao. Talaga, panipi. Kabanata 1280. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimulang lumiit ang katawan ng matandang puno. Nagsimula na ring magbago ang balat nito na naging balat ng tao. Sa wakas, naging kalbong matandang lalaki ito na may matipunong figure. Hay nako, naging tao talaga ang matandang ito. Hindi makapaniwala ang matandang puno, at hinawakan ito ng mga kamay nito. Gayunpaman, mayroon lamang itong hitsura ng isang tao. Sa ilalim ng balat nito ay may tisyo ng halaman.
Gayunpaman, ang lumang puno ay isa na ngayong walang kamatayang pag-iral. Lolo Tree, ano ang pakiramdam mo? Si Luo Luo ay nagmamadaling umakyat sa old tree at mahigpit na hinawakan ang braso nito. Sa taas ni Luo Luo na 1.65 metro, hindi man lang niya naabot ang balikat ng matandang puno. Sinamantala ang pagkakataong ito, sinuri din ni Yezuan ang mga kakayahan ng Divine Wood Seal. Pagkatapos na gawing kayamanan ng lumang puno, ito ay mabubuhay at mamamatay kasama ni Yezuan. Bilang karagdagan sa kakayahang mag-transform sa isang tao, mayroon din itong tatlong karagdagang mga kasanayan. Ang unang kasanayan ay tinawag na Divine Wood Prison, na siyang ginamit ng lumang puno noon. Gayunpaman, ang epekto nito ay lubos na napabuti, at ang cooldown time nito ay 1 araw. Ang pangalawang kasanayan ay tinawag na Wild Python Sweep, na nagpalawak ng hindi mabilang na matutulis na baging para umatake. Ang oras ng cooldown nito ay 3 araw. Sa paghusga mula sa oras ng cooldown nito, malamang na hindi maliit ang kapangyarihan ng kasanayang ito. Para sa ikatlong kasanayan, tinawag itong Nurture, na maaaring tumaas ang rate ng paglago ng langit at lupang kayamanan. 1 araw ang cooldown time nito. 1 kasanayan sa pagkontrol, 1 kasanayan sa pag-atake, at 1 kasanayan sa suporta. Ito ay ang Divine Wood Seal. Kaagad, inimbak ni Yezuan ang lumang puno sa planting space, at pagkatapos ay hayaan siyang gumamit ng Nurture. Kaagad, ang lumang puno ay nagugat sa planting space, at isang misteryosong enerhiya ang dumaloy sa mga ugat nito patungo sa lupa. Ang ilan sa mga kayamanan ng langit at lupa na hindi pa nahihinog ay direktang namumulaklak, at maging ang mga panla na katatapos lang itanim ay nagsimulang tumubo ng mabilis. Ang kasanayan sa pag-aalaga ay maaaring gamitin 1 beses sa 1 araw, at ang epekto ng isang paggamit ay talagang katumbas ng 1 buwang paglaki ng mga kayamanang ito sa langit at lupa. Halos lahat ng Heaven and Earth treasures ay maaaring mag-mature pagkatapos ng 1 paggamit ng Nurture. Sa madaling salita, maaaring anihin ni Yezuan ang malaking bahagi ng mga ito sa 1 araw. Gaano kagaling? Not bad, not bad. This is a really good skill. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Ang 1 ani ng Heaven and Earth treasures ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 fortune pills. Ito ay isang matatag na mapagkukunan ng kita. Kahit na matulog si Yezuan sa kanya ng 1 araw, magkakaroon pa rin siya ng kita. Bukod dito, kung tumaas ang antas ng lumang puno sa hinaharap, o kung tumaas ang antas ng planting space, maaari siyang magtanim ng mas mataas na antas ng mga kayamanan ng langit at lupa. Sa 1 araw, makakapag-ani siya ng 100,000 fortune pills, 200,000 fortune pills, o kahit 1,000,000 fortune pills. Sa madaling salita, maaari siyang magkaroon ng tuloy-tuloy na kita. Sa sandaling ito, ang pinakagusto niya ay subukan ang Divine Wood Prison at ang Berserk Python Sweep. Gayunpaman, ang una ay nangangailangan ng 1 cooldown ng 1 araw, habang ang huli ay nangangailangan ng 1 cooldown ng 3 araw. Sa makatuwid, hindi niya ito magagamit ng walang ingat. Mas mainam na gamitin ito kung kinakailangan. Munting young master, halika, basagin ang aking puso ng Devil Tree para makita ko. Biglang sinabi ng matandang puno kay Yezuan na nasa sabik. Gusto niyang makita kung talagang immortal siya. Sige. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan. Binunot niya ang kanyang espada at nilaslas ang puso ng old tree ng Demon Tree. Asher Sunbreak. Ang old tree ay nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Ang depensa ng kanyang bark ay lubhang matigas. Ang pag-atake ni Yezuan ay malamang na hindi makakalusot sa kanyang depensa ng ganoon kadali. Gayunpaman, malayang makontrol ng old tree ang kanyang sariling katawan. Kaya naman, sinira niya ang depensa at inilantad sa hangin ang puso ng Devil Tree. Bang! Bitik! Sa malutong na tunog, ang old tree's heart of the Demon Tree ay direktang nabasag at naging kawalan. Sa orihinal, hindi sana nalantad ng old tree ang puso ng Devil Tree anuman ang mangyari. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Nawasak ang puso ng Devil Tree, ngunit hindi siya namatay. Isa lang itong himala. Haha, talagang walang kamatayan ang matandang ito. Hindi napigilan ng matandang puno na tumawa ng malakas. Muli siyang nag-transform sa kanyang anyo ng tao.
Alam din niya na si Yezuan ay may pangatlong doppelganger sa ilang mababang antas ng kontinente. Hanggat hindi namamatay ang tatlong doppelganger ni Yezuan, hindi rin siya mamamatay. Maaari siyang mabuhay magpakailanman at patuloy na lumago. Sa hinaharap, maaari pa siyang umakyat sa Heaven Ascension Realm. Ang Heaven Ascension Realm ay may kakayahang maabot ang langit. Kahit siya, isang lumang piraso ng kahoy na nabuhay ng 1,000 taon, ay hindi naglakas loob na isipin ito. Not to mention the Heaven Ascension Realm, hindi man lang siya ng ahas na isipin ang Fragmentation Realm noon. Ngayon, maaaring hindi na iyon ang kaso. Young Master, ano ang susunod nating gagawin? Tanong muli ni Luo. Malapit ka nang makapasok. Magpatuloy sa paglilinang. Sa pagkakataong ito, pupunta ako sa Flying Sand City para hanapin ang iba pang Eye of Myriad Forms, sagot ni Yezuan. Alright, may something itong Eye of Myriad Forms sa mga minana kong alaala. Biglang may naalala si Luo. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Tinanong niya, ano ito? Nagsimulang magpaliwanag si Luo. Sa mundong ito, maraming mga mata na may mga espesyal na kakayahan. Halimbawa, ang aking Eye of Charm, ang Eye of Death, ang Eye of Reincarnation, at iba pa. Isa na rito ang Eye of Myriad Forms. Ang Eye of Myriad Forms na ito ay maaaring ipanganak mula sa buhay, tulad ng mga tao at Heaven Ascension Beasts. Maaari rin itong ipanganak mula sa Beast Race. Kung ang kaharian ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, itong Eye of Myriad Forms ay maaaring gamitin sa buong kalawakan at pumatay ng mga tao. Panipi, matapos marinig ito, bahagyang tumanggo si Yezuan. Mukhang may nahanap siyang magandang bagay. Gayunpaman, ang mata na ito ay orihinal na dumating sa isang pares. Isa lang ang meron siya, kaya kailangan niyang kunin ang isa. Sige, pupunta ako ngayon sa Flying Sand City. Sabi ni Yezuan. Umaasa sa mga pandaman ng Death Hunt Command, naramdaman niyang tumigil na ang Zuan Ming Duo Demons. Marahil sila ay nagpapahinga, o ginagawa, ng iba. Kaya naman, kung samantalahin niya ang pagkakataon para mag-effort pa, baka mahabol pa niya. Kaagad, sumugod siya sa Flying Sand City. Ngayong naabot na ni Wei Zhenchen ang ika-6 na yugto ng Fulfillment Realm, direkta siyang nagbagong anyo bilang isang makalangit na dragon at nagmamadaling pumunta. Mas mabilis siya kaysa sa Snowwind Demon Spirit Condor. Bilang karagdagan, dinala ni Yezuan ang 2 eksperto sa Fulfillment Realm sa ika-5 yugto, ang Flying Scorpion at Poison Scorpion, at patuloy na ginamit ang kapangyarihan ng Myriad Forms upang suportahan sila. Isang araw lang, nakarating na siya sa Flying Sand City. Ang Flying Sand City ay itinayo sa isang oasis ng disyerto. Sa likod ng Flying Sand City ay ang disyerto ng kawalan ng pag-asa. Wala raw makakalabas doon. Lumapag si Yezuan sa labas ng Flying Sand City, pagkatapos ay sinira ang kawalan at pinaalis ang Flying Scorpion at Poison Scorpion. Pagkatapos ay dinala niya si Luo at Old Tree sa Flying Sand City. Wow! Itong Flying Sand City ay iba sa ibang mga lungsod. Matapos makapasok sa Flying Sand City, hindi naiwasang imulat ni Luo ang kanyang mga mata. Sa ibang mga lungsod ng tao, bihirang makita ang Beast Race. Gayunpaman, sa Flying Sand City, ang Beast Race ay makikita sa lahat ng dako. Lahing demonyong ahas, lahi ng mabangis na tigre, lahi ng giant elephant, lahi ng scorpion. Tumingin si Yezuan sa paligid at nakakita ng maraming Beast Race. Ang Flying Sand City kaya ay ang lugar ng pagtitipon ng Beast Race. Hindi lang iyon, iba ang atmosphere ng Flying Sand City sa ibang lugar. Ito ay medyo katulad ng Western Region noong sinaunang panahon. Maaari kang maglakad-lakad. Pupuntahan ko ang City Lord Mansion.